Hi, I'm Pot and I'm a random person here in Dubai! Since medyo nagpapakaturista tayo or feeling turista tayo dito sa Dubai, naisip ko na magbigay ng 5 random things in my opinion and in my experience na sana meron ka at sana i-ready mo kung pupunta ka dito sa Dubai as a tourist. So, exclude na natin yung passport, yung visa, yung hotel accommodation, yung round trip ticket kasi required naman talaga yan kasi sa Pilipinas pa lang di ka na makakalis pag wala yung mga yan. So, ito lang yung mga bagay-bagay na very random pero feeling ko very important. So, let's do this! Okay. Number 5 is feeling ko, hindi lang siya basta random pero napaka-importante din yan, is credit cards. Yon. So, dito kasi sa Dubai, mas widely used ang credit card. I'm not sure about debit card kasi credit card yung ginagamit ko. Pero yon, mas gamit na gamit yung credit card sa lahat ng bibilhan mo dito, whether convenience store or department store, coffee shop, restaurant, ganyan. Tapos, even sa mga taxi, ma-amaze ka. Kasi kahit yung mga simpleng taxi or yung mga Careem nila, or Uber, meron din silang yung parang machine, parang ganyan, parang machine, ito. May machine sa tap mo na lang doon. So, hindi naman sinasabi na no need to use cash or hindi talaga ginagamit yung cash, pero mas widely used talaga yung credit card dito. And isa sa mga nakaka-amaze dito is kapag umorder ka ng food online or hindi ko alam, food lang yung nakikita ko like sa Careem or sa Nol, yung Nol parang Grab din. Ay, Nol ba? Mali, hindi pala. Yung ano pala, bawi. Yung parang Grab nila dito yung Careem, yung Ketam ba yun, tsaka Talabat, ayan. Pag gusto mo magbayad ng cash on delivery, yung mga riders nila, gumagano'n talaga ako yun. Yung mga riders nila, meron din silang sariling dalang ganito. Not ito pero yung itatap mo yung credit card mo, tapos magbabayad ka. So, talagang gamit na gamit yung credit cards dito. So, feeling ko naman kahit mga credit cards natin sa Pilipinas, gumagana naman siya unless kailangan mo siyang itawag sa bangko mo. Yun. Tapos, additionally din, na sabi ko naman din, kanina, nabanggit ko na siya, is card din naman siya. So, ididikit ko na siya dun sa credit card, is yung Nol card. Yung Nol card naman is yung parang beep card nila. Yun din naman yung ginagamit sa mga metro station kapag magko-commute ka, syempre magpapakaturista ka, so ikot-ikot ka and hindi mo feel na mag-Careem or mag-Uber or mag-tour ng may special na sasakyan kasi on a budget ka lang. So yung Metro card, gamit na gamit din doon yung Nol card mo. At the same time, yung Nol card, pwede mo rin siyang gamitin sa mga bus. So yun, ganyan. So yun. So I'm not sure kung tumatanggap ng cash sa bus. Hindi ko pa nakita yon pero I'm not sure about that. Pero yun nga, kailangan may Nol card ka. So, credit card, Nol card. Number 4. Ang number 4 natin is, bilang isang Pilipino, feeling ko ito talaga yung major insert Venus Ra is yung heat protection. So, mainit kasi dito sa Dubai ngayon, July. And feeling ko, ito na yung medyo iba yung init talaga sa labas. And then, pati yung mga katabi niyang months. Pag winter, syempre, malamig-lamig naman. So, hindi mo kailangan ng masyadong heat protection. Pero maaraw kasi dito. Kasi syempre, nasa desierto. So, kailangan mo ng heat protection. Alam mo yung mga heat protection yan, kailangan meron kang glasses. Sunglasses, ayan. Para hindi ka masyadong nasisilaw kapag day ka maggagala. And then, hindi ko masyadong nakikita. Pero, pwede naman payong. Kasi nga mainit tapos medyo masakit yung init ng araw. So, payong. Sabi nga nila dito, kapag may nakita kang naglalakad tapos nakapayong, kabayan nyo agad yun. Yan. So, ayun, magdala ka ng payong. Hindi naman siya bawal yun. And then, balabal.
dala kami ng balabal kasi lalo na kapag magda-desert safari ka. Grabe yung init doon sa desert safari talaga. Gaganon talaga yung init doon. So, kailangan mong magbalabal para may protection din yung skin mo. And ano ba ang isa sa pinakamagaling na pang protection? Syempre, charot, wala akong endorsement pa. Sunscreen, ayan. Sunscreen sa mukha, sa batok, sa leeg, sa katawan, ayan. Mag-sunscreen ka, especially pag gagala ka ng day. Kasi mainit talaga. So, para protection din sa balat mo, lalo na kapag nagko-kojic ka or nagki-cave skincare ka, yan. So, very helpful ang sunscreen. Number 3. Number 3. So, number 3 is water bottle na may laman. See? Yan, may water bottle ka. Kasi, dito sa Dubai, bihira ka makakakita ng libreng tubig. Maliban na lang sa hotel room mo. Yun, or sa hotel buffet. Pero yan, sa experience ko, parang water is gold din dito. Lahat ng restaurant dito, wala silang service water. In my experience. Meron naman ako na experience na may libreng service water. Pero 90% ng mga nakainan ko dito, walang libreng tubig. So, binibili yung tubig. Hindi naman ganun kamahal yung ibang tubig dito. May mga less than 1 dirham na mga mineral water dito. Pero pag sa restaurant ka, syempre, mas inflated yung presyo ng tubig. So, mas maganda na may baong kang water bottle, tapos mag-refill ka na lang doon sa hotel. Kasi minsan naman may mga service water naman yung mga hotel. And then, nakakatuwa rin kasi may mga ibang tourist spot dito na may water refilling station naman. Like yung sa Dubai Frame, may nakita ako doon na pwede ka mag-refill ng water mo. Don't know lang sa iba, pero yun yung isa sa mga nakita ko. So, maganda na may water bottle ka. Kung kaya mo ng mas malaki dito, like yung parang, huwag naman jug, okay naman yung jug. Pero mas malaki dito, yun, para may sarili ka ding water. Safe naman yung water dito, hindi naman siya madube, in my opinion. Pero, yeah, para mas makaka-less ka. Tsaka syempre, additional hydration din siya. Kasi mainit nga dito, di ba? So, para patuloy yung hydrating ng katawan mo at makakapag picture makakapag picture ka ng maayos. Number 2. Ayan. Number 2 for me is basic medicine. Yan. So, may mga gamot naman dito. Syempre, may mga pharmacy naman dito. Meron ditong Panadol. Ito yung ginagamit ko dito. Ito yung hiyang na hiyang kay Jeremy. Yan. Pero syempre, bilang ibang may mga may mga katawan din tayong choosy na kinikilala yung gamot, at para hindi rin tayo masyadong mag-search kung anong gamot yung dapat natin mabili kapag dito tayo bibili sa Dubai, mas maganda na may baong ka na sarili mong medicine na galing sa Pilipinas na hiyang ka at kilala mo. Ano ba yon? Biogesic, Alaxan, Bioflu, Neosep, Imodium, Buscopan, Kremil S, yan lahat ng yung mga emergency na mga gamot na over the counter. Yun, bilhin mo na rin siya. Tapos kung meron kang maintenance, magdala ka na rin ng maintenance mo syempre. Kasi we're not sure kung mabibili mo or may bibili kang gamot para dun sa maintenance mo. Yun. So, madali lang yung sa immigration, hindi naman masyadong sinisita yun. Huwag lang sobrang dami siguro. Siguro kahit mga damihan mo yung Biogesic para mas gamit na gamit siya. Kasi alam naman natin na ang Biogesic ata ang pambansang gamot ng mga Pilipino. Tapos, mga siguro 10, tapos yung mga iba kahit mga 3, 5, yan. Lalo pag may mga kasama kang iba, syempre dadagdagan mo para maging star ng Pasko. Charot. Yun, so dala ka lang nun siguro sa maliit na backmods, lagay mo sa hindi naman ganun kabigat yun. So makakatulong sa'yo, just in case lang naman na, alam yun, sumakit yung ulo mo, sumakit yung tiyan mo, magkasipon ka, magkaubo ka, ganun. Pero let's not naman din expect na mangyayari yon. We're just preparing ourselves. What? Diba? Ganun yun. And lastly, feeling ko ito yung isa sa pinaka-importante na laging meron ang isang traveler. Wow! Ang isang mga lumalabas ng bansa. Sa ibang bansa, syempre,
travel insurance. Yun. So, napaka-importante ng travel insurance kahit minsan akala natin, sayang kasi hindi naman nagagamit. Bakit mo naman kasi gagamitin, di ba? Yung mga medical insurance na included dun sa travel, napaka-importante nun, especially kapag sa ibang bansa ka nagkasakit or sa ibang bansa ka na aksidente. Siyempre, iba yung currency nila dito, iba yung proseso nila dito, and kahit sabihin mo meron kang MaxiCare, meron kang Medicare, siyempre hindi naman nila tatanggapin basta-basta yun kasi hindi naman nila kilala yun. At hindi naman din abot dun yung reach nung coverage ng mga medical insurance natin sa Pilipinas. Kaya, mas maganda na meron kang travel insurance. At kadalasan, yung travel insurance, nako-cover din niya yung mga traveling fees mo, like sa flight, kapag na-delay yung flight mo, kapag yung luggage mo nawala or nasira, ganyan-ganyan, may mga travel insurance na pati yun included. So marami na mabibilan ng travel insurance na mga less than 1,000, like sa GCash, doon ako kumuha ng insurance ko Tapos meron din sa Klook, yun. Tapos gamitin nyo na lang yung code ko sa Klook. Charot! Siyempre wala pa, kaya baka naman Klook. O baka naman din GCash, charot yan. So, huwag ka masyadong manghinayang dun sa 1,000 or less than 1,000 na gagastusin mo sa travel insurance to cover your whole trip. Kahit sabihin mong hindi siya magamit, actually bonus nga yun sa'yo. Parang thumbs up sa'yo kapag hindi mo nagamit yung travel insurance mo. Ibig sabihin, naging safe yung travel mo. So, yun lang naman yung mga feeling ko na 5 random things na kailangan mo kapag magta-travel ka dito sa Dubai. And again, this is your random person. At sa mga susunod na kabanata, gagawa pa tayo ng mas marami pang kabanata.